Magandang tanghali po sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan, and welcome po tayo sa ating weekly Bible study here in our Facebook page, Messengers of the North. And we are once again in our first set of Bible study for this week. And I would like to welcome all our viewers tuning in with this program. And as well, I would like to welcome our speaker today, Brother Joe Mark Gonzalez. And to start with this program, let us welcome the presence of the Holy Spirit with our opening prayer. So let us bow our heads for the opening prayer. Dakila naming Diyos sa manayong banal ang tahanan po inasa kitaasan ng mga langit sa umaga pong ito. Sa tanghali pong ito, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig, pag-iingat po sa bawat isa at sa pagsisimula po ng aming programa, nawasa ng inyong banal na espiritu mga siwa sa bawat isa, ganun gabayan ang labi namin tagapagsalita upang ang kanyang mga sasabihin ay kasang-ayon sa iyong banal na kalooban at banal na patnubay. Patawarin sa mga nagawa namin kasalanan sa pangalan namin tagapagligtas ng si Jesus. Amen. Well, once again, good morning, and along with this program, we are accepting your prayer request. So if you have any petitions that you want to be included in the prayer, kindly submit your request in our comment section sa atin pong comment section sa ating live today. At before we can hear the message or bago po tatalakayin ng ating speaker ang topic today, we will be hearing a special song, and I would like to request this from our admin, Brother Joe Mark, to play our pre-recorded song. I Master Jesus, all of my trials, I cannot bear these burdens alone. In my distress, kindly will help me. Everlasting cares for his own. I Master Jesus, I Master Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must have Jesus, I must have Jesus. Jesus can help me, Jesus alone. I must have Jesus, all of my troubles. He is a kind, compassionate friend. If I but ask him, he will deliver. Make off my troubles quickly and then. I must have Jesus, I must have Jesus. I cannot bear my burdens alone. I must have Jesus, I must have Jesus. Jesus can help me, Jesus alone. Oh, how the world to evil allures me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must have Jesus, and he will help me over the world, the victory to gain. I must have Jesus, I must have Jesus. I cannot bear my burdens alone. I must have Jesus, I must have Jesus. Jesus can help me, Jesus alone. I must have Jesus, I must have Jesus. I cannot bear my burdens alone. I must have Jesus, I must have Jesus. Jesus can help me, Jesus alone. Amen. I'd like to thank the Lord for the message of song at ito ay pangako sa atin ng Panginoon, whatever may be our trials, kung ano man ating pagdadaanan, ilalapit natin sa ating Panginoon. He will be
there for us. And now, once again, I would like to remind everyone, sa mga may nais pong ipanalangin, we will be having a prayer request section after the message. So, we are now gathering your petitions. So, kindly submit your prayer request now in our comment section. And now, bigyan na natin ng panahon kay Brother Joe Mark, and he will be speaking to us about the blood of Christ. Gaano kahalaga ang dugo ng ating Panginoon. So, ibigay na natin ng panahon kay Brother Joe Mark para tatalakayin ang topic na ito. It's now your time, Brother Joe Mark. Muli po ay magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. At sa lahat po ng mga manonood sa ating pong Facebook Live. At sa mga followers po natin, magandang tanghali po. At sa mga hindi pa po nakapag-follow, paki-follow na po ating pong Facebook page. At ngayon po sa ating pong talakayan sa tanghali pong ito, gaya nga po ng ating nabanggit kanina, binanggit po ng ating kapatid, ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang dugo ni Kristo or the blood of Christ at gaano nga po kahalaga, kapatid, mga kaibigan. So ngayon po ay okay, so yan po ang tatalakayin natin sa tanghali pong ito, ang dugo po ni Kristo. So sabi po sa Genesis chapter 3 verse 15, at papagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. So mga kapatid, mga kaibigan, ito po yung first prophecy na makikita po natin sa Bible, sa Genesis chapter 3 verse 15. And this is the promise about our Redeemer. No? Pangangkot tungkol po sa ating tagapagligtas o manunubos na si Jesus Christ. No? So, kung sasarawain po natin yung kasaysayan ng ating unang magulang, no, ay yun nga, nagkaroon ng creation, no, ang langit at lupa, mga hayop, mga halaman, no, pati ang mga ilaw sa nagsisilbing ilaw natin sa araw, nagsisilbing ilaw natin sa gabi, no? At sa ika-6 na araw nga ay nilikha ang tao, no? At nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At merong instruction o utos na binigay ang Panginoon sa ating mga unang magulang. At yun nga, ang sabi ay lahat ng bunga ng punong kahoy ay pwedeng kainin maliban doon sa bunga ng punong kahoy na nakakaalom ng mabuti at masama. No? So yan po ang utos na binigay ng Panginoon sa ating mga unang magulang. Ngunit binigyan din sila ng utos nga na wag silang maghiwalay. No? Ngunit yun nga, si Eva ay kumbaga nagkaroon ng pagkakataon, no, na si Eva ay mag-isa na naglilibot doon sa Garden of Eden. At doon ay napunta siya sa puno or sabi na natin na tree of knowledge of good and evil, no? Na nandoon yung serpent na ginamit ng kaaway upang tuksoin ang tao, upang tuksoin si Eva, no? At doon nga po sa madaling salita, no, ay tinukso ng ahas ang babae, si Eva, no? At dahil nga siya ay natukso, kinain, no, ang bunga ng punong kahoy na
nakakaalam ng mabuti at masama. At dumating nga si Adan, no, ay siya rin po ay nadala sa kanyang asawa. No, di ba, sabi nga ni Adan, ay di ba pinagbabawal yan sa atin ng Panginoon? No? Pinatikim na ni Eva sa kanyang asawang si Adan ng bunga. At yun nga, no, ay napakasarap na ng bunga, pero ano po mga kapatid, mga kaibigan, na nangyari? Na-realize po nila, nakita nila na sila po ay hubad. No? At yun nga ay dumating ang time, no, na dahil nga na realize nila na sila ay hubad. So ano po ang kinuha nila mga kapatid, mga kaibigan? Kumuha po sila ng fig leaves, no, o dahon ng igos, na kung saan doon ay pinagdugtong nila tahi upang gawing damit. No? At doon nga sila po ay nagtatago, at doon nagkaroon po ng conversation ng Panginoon at sila Adan at Eva. So sabi nga po ng Panginoon, Adan, nasan kayo? No? At ano po ang sabi nila, Adan? Narito po kami, Panginoon, kami po ay hubad. At sabi nga po ng Panginoon, sino nagsabi sa inyo na kayo ay hubad? No? Kinain nyo ba ang bunga ng punong kahoy na aking pinagbabawal? At doon po ay nagkaroon ng sisihan. No? Ano po ang sabi na Adan? Ito po kasi babae na binigay niya po sa akin. Siya po ang nagbigay sa akin. At sabi naman po ni Eva, ito po kasing ahas na ito, tinukso po ako upang kainin. At ito nga po ang sabi sa Genesis chapter 3 verse 15, na papagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So yan po yung first prophecy sa Bible. At pangako din na tungkol sa atin pong tagapagligtas na si Jesus Christ. Yan nga pong sabi, papagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Yung atin nga pong tagapagligtas, no, ay manggagaling, no, ila Adan at Eva. So alam naman po natin yung genealogy, no, na mula sa panahon po nila Adam and Eve hanggang sa panahon po ni Abraham, no, at naging anak si Isaac at naging anak si Jacob, no, at si Jacob ay nagkaanak din, at sa lipi ni Juda, doon po galing ang atin pong tagapagligtas na si Jesus Christ. No? So sabi nga po dito, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. No? So yan po ang first prophecy sa Bible. No? So ito nga pong prophecy na ito ay nagkaroon po ng katuparan. No? At sabi po sa Levitico chapter 17 verse 11, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Okay, so nung panahon po nila Moses, no, na doon po simula na ang Panginoon po ay magpatayo ng sanctuary, no? Pero doon pa lang po sa panahon nila Adam and Eve, no, sa panahon po nila Cain and Abel, nagsimula na po yung paghahandog, no, ng lamb offering o para po sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil nga po ang ito pong lamb or tupa, ito po ay sumisimbolo, no, sa atin pong tagapagligtas. No? At mamaya, malalaman po natin na kinakailangan talaga ng pag-aalay po ng dugo, no? Or sabi nga doon sa Hebrews, mababasa po natin mamaya,
na without shedding of blood, there is no remission of sin. No? So, yun nga po, ang tao kapag walang dugo, no? Alam naman po natin na hindi po siya mabubuhay. No? Ganyan po kahalaga ang dugo ng tao, mga kapatid, mga kaibigan. No? Pero ang dugo ni Kristo, ngayon po talaga yung pinakamahalaga. Dahil sa dugo ni Kristo, no, ang tao po ay niligtas. No? At kung babasahin nga po natin dito, sabi nga po dito, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking binigay sa inyo sa baba ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. So, nung panahon nga po nila Moses, no, simula sa panahon nila Moses, nagkaroon nga po ng pagtayo ng santuario, at doon po sa santuario, meron nga pong outer court, holy place and most holy place. No? Sa mga susunod po natin pag-aaral ay mapag-aaralan po pa natin ng mas detalyado ang patungkol po sa santuario. Papiwan lang po natin, no? Kapag sa holy place, doon po ginagawa yung daily service. No? And then sa most holy place, no, sa earthly sanctuary po ito, mga kapatid, mga kaibigan, sa most holy place, doon po yung yearly, no? Taon-taon, no? So daily service doon po sa holy place. So, araw-araw ay ginagamit, no, yung holy place. Doon po sa outer court naman, nandun po yung altar of burnt offering. Nandun din po yung parang palangganan na may laman na tubig, no? So, halimbawa, ang tao ay nagkaroon ng o nagkasala nung panahon po ng mga Israelita. So, ang gagawin po nila, kinakailangan po nila magdala ng alay na yung alay po nila, siguraduhin na yung hayop ay wala pong anumang dungis o walang kapintasan. No? Dahil nga po si Jesus Christ, mga kapatid, mga kaibigan, no, nung inalay po niya ang kanyang buhay na matay para sa atin, ay si Kristo po ay walang nasumpong ang anuman sa kanya na kadungisan. No? Sapagkat si Jesus Christ, siya po yung perfect offering para sa atin. So, yun nga po, yung time ng mga Israelites, pag magdadala sila ng hayop ni hahandog, ay kinakailan po muna na i-check kung meron bang sakit, no? Kung meron bang kadungisan o kapintasan. No? Dahil ang kinakailan po na ihandog sa panahon po na yun ay perfect din. Walang dungis, walang sakit, no? Walang kapintasan. No? At ang gagawin nga po ng sinner or makasalanan ay ipapatong ang kanyang ulo doon, ipapatong po ang kanyang kamay doon sa ulo ng handog. Doon po bibigkasin niya o i-confess niya yung kanyang kasalanan. No? At yung tupa po, no, ay patayin, no? At yung tupa ay handog doon sa altar of burnt offering. At yung dugo, no, pagpasok po doon sa holy place, no? Doon po iwiwisik sa veil, doon sa kortina, 7 times ng dugo. So, ganun po ang ginagawa ng mga Israelita noon sa earthly sanctuary, mga kapatid, mga kaibigan. So, sa mga susunod po nating pag-aaral ay palalawakin pa po natin o mas detalyado pa ang pag-aaral po natin doon sa sanctuary. Okay, so ito nga po yung sinasabi natin kanina sa Hebrews chapter 9 verse 22. Ang sabi po, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng bagay ay nililinis na dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So yan nga po yung sinasabi natin kanina na without shedding blood, there is no remission of sin. Kinakailangan po talaga na may mamatay para sa atin. At yun nga po, hindi po sapat ang dugo ng anghel, no?
kundi ang dugo po ni Kristo, yun po talaga ang karapat-dapat na may buhos para ang tao ay mailigtas. So yan po mga kapatid, napakahalaga ng dugo ni Kristo. Kung hindi dahil kay Kristo, kung hindi po tayo niligtas, no? Wala na po sanang tao kang nabubuhay ngayon. No? Pero dahil nga po tayo po ay mahal ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos, nialay po ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. So, sa Genesis chapter 4 verses 3 to 5 naman po, ang sabi po, at nangyari nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga iyon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapot hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog, at naginit na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. Okay, so dito po natin makikita, mga kapatid, mga kaibigan, no, yung difference ni Cain at ni Abel. So si Cain, base po sa ating nabasa, inialay niya kung ano yung bunga ng kanyang pagpapagalaw, bunga ng kanyang sariling gawa. No? Dahil ang trabaho nga po ni Cain ay yung pagbubungkal ng lupa, pagtatanim, no? At yung bunga po ng kanyang tinanim, yun po ang kanyang inialay. Ngunit si Abel, siya po ay tagapag-alaga ng mga tupa, no? Mga kawan, ay inihandog niya po yung sang-ayon sa instruction na binigay po ng Panginoon. Yun nga po ay inialay niya, no, yung isang alay na walang dungis, walang kapintasan, walang sakit. So, yun po ang inialay ni Abel. At kanino pong handog ang tinanggap? No? Tinanggap po yung kay Abel. Ngunit kay Cain ay hindi. So ibig sabihin po, no? Meron po tayong matutunan dito sa kasaysayan, no, nila Cain at Abel. Kung mapapansin nga po natin, yung inihandog nga ni Cain ay bunga, no, ng kanyang mga pananim. No? So ito po ay sumisimbolo, no, sa ating sariling gawa, or our own efforts. Samantalang si Abel ay sinunod niya po yung kalooban ng ating Panginoon. So, diyan po natin makikita na hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating sariling gawa, kundi sa pamamagitan po ni Jesus Christ, mga kapatid, mga kaibigan. So, yan po ang matutunan po natin na aral dito sa kasaysayan ni Cain at Abel, na hindi po tayo maliligtas by our own works, but we will be saved by Jesus Christ. No? So, sa Genesis chapter 8 verse 20 naman po, mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi po dito, at pinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon, at kumuha sa lahat na malinis na hayop at sa lahat na malinis na ibon, at nag-alay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. So, kahit sa panahon po ni Noah, after po ng flood, siya rin po ay naghandog. No? At ito po ay naging, sabi nga po dito sa Genesis chapter 8 verse 21, sabi nga po dito, and the Lord smelled the sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake. For the imagination of man's heart is evil from his youth, neither will I again smite any more everything living as I have done. No? So, naging isang mabang samyo para sa Panginoon ang handog po, no, nila Noe. No? At meron nga pong pangako din na binigay ang Panginoon sa kanila. Sinasabi nga po dito sa Genesis chapter 9 verse 11, and I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off anymore by the waters of a flood, neither shall there anymore be a flood to destroy the earth. So, yun po ang binigay na pangako ng Panginoon sa kanila. At sa
Genesis chapter 22 verse 13, sabi naman po dito, at tiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas at narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na handog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. No? Kung alalahanin po natin yung kasaysayan ni Abraham, no? At ni Isaac. Yan po yung kaisa-isang anak ni Abraham kay Sarah, no? Si Isaac, kapatid, kaibigan. No, na sinubok po ng Panginoon ang katapatan or yung faith po ni Abraham, kapatid. No, na yun nga po ay iniutos ng Panginoon kay Abraham na ihandog ang kanyang anak na si Isaac. Ihandog sa Panginoon. At alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi po nagdalawang isip, no, si Abraham, no, na sundin ang Panginoon, no, sa kanyang utos, no? At doon nga po ay kung atin pong babasahin yung talagang buong istorya o kasaysayan ni Abraham at ni Isaac, no? Ay doon nga po ay sinunod niya yung utos ng Panginoon. Kung ano po yung iniutos sa kanya ng Panginoon, yun po ang kanyang ginawa, no? May time nga po na sabi nga po doon sa kasaysayan nila Abraham at Isaac na sabi ni Isaac sa kanyang ama, Ama, nasaan ang ating ihandog? No? Ngunit ang sagot nga po ni Abraham, no, ay Panginoon ang magbibigay. God will provide. So yun po ang sagot ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. Ngunit pagdating nga po doon sa lugar na kung saan ay itatayo nga po ang dambana upang ihandog si Isaac, ay ito naman pong si Isaac, mga kapatid, kaibigan, ay hindi rin po siya, kumbaga nung nalaman niya na siya pala yung ihandog, ay hindi rin po siya nagpumiglas, no? Kumbaga, kung ikukumpara natin sa mga hayop, hindi katulad ng kambing na magpupumiglas, no? Ang tupa, kapag inuli, no, inihandog, ay talagang wala, hindi po talaga lalaban. Kita nyo na lang na lumuluhan. No? So, si Isaac, mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi rin po nagdalawang isip. No? Sumunod lang din po siya. Sige po, Ama, kung yun po ang kalooban ng Panginoon. No? Ngunit, yun nga po, nung ihandog na ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, meron siyang hawak na tabak upang ihandog si Isaac. Biglang merong pumigil, no, sa kanya. Sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham. Doon po napatunayan ng Panginoon na sabi niya nga na nakita ko ang iyong katapatan. Hindi na po pinatuloy ng Panginoon kay Abraham yung paghandog sa kanyang kumbaga sinubok nga po, mga kapatid, mga kaibigan. At meron nga pong itinuro ang Panginoon, ayun, meron isang lupa na ihahandog. So yan nga po ang binasa natin sa Genesis chapter 22 verse 13. At pumaraon si Abraham at kinuwang tupa at siyang ihandog, nandog na susunugin na inihalili sa kanya. So bawat kasaysayan po, no, sa Biblia ay marami po tayong matutunan, no? Yung faith po ni Abraham, mga kapatid. So balik po tayo doon sa the blood of Christ.
Sa Hebrews chapter 10 verses 1 to 5. Sapagkat ang kautusan na may isang anino na mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay kailanpaman ay di maaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihandog sa taon-taon. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghandog, sapagkat ang mga nagsisisamba yamang nalinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Ngunit sa mga hain yaon, ginagawa ang pag-aalaala sa mga kasalanan taon-taon, sapagkat di maaari ng dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-alis sa mga kasalanan. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda. Kaya ang inihain po na dugo, no? Mga kapatid, mga kaibigan, no? Ang inihain na dugo ng mga inosenteng hayop ay sumasagisag po sa dugo ni Kristo, no, na ibubuhos para sa mga tao. No? Sa Hebrew chapter 9 verse 12 nga po, sabi, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga pulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, ni kinamtan ang walang hanggang katubusan. Okay? So, ang mga hayop po na inihandog nung panahon ng mga Israelites, mga kapatid, mga kaibigan, so, yan po ay tinatawag po nating type. Okay? Or, yun nga po, type, kumbaga, anino, or sabihin po nating model. No? Pero yung antitype, yun po si Jesus Christ. Siya po talaga yung pinakahandog, no, para sa ating mga tao. At doon nga po yung namatay si Kristo sa cross, ay doon na po natapos yung pag-aalay po ng mga hayop, no, paghandog, no. Ngunit meron pong sinasabi sa Romans chapter 12 verses 1 and 2. Ang sabi, Romans chapter 12 verse 1 po, mga kapatid, mga kaibigan. Sabi nga po dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So yung ating sarili na po ang ating pong ihandog sa Panginoon. Hindi naman po ibig sabihin na tayo po magpakamatay, mga kapatid, mga kaibigan. Kundi, ating pong buhay, gamitin po natin sa paglilingkod po sa ating pong Panginoon. No? Okay, so dago po tayo. Si Jesus ang kordero ng Diyos. Kung babasahin po natin sa Isaiah chapter 53 verses 5 to 7, sabi po, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsa. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa Kanyang mga sarili, sa Kanyang sariling daan. At ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napigati, gayon man ang siya'y dinalamhati, ay hindi nagbuka ng Kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan. At gaya ng tupang nasa harap na mga manggugupit sa Kanya ay pipit. Gayon man hindi niya binuka ang Kanyang bibig. Okay, kung babasahin po natin yung buong chapter po ng Isaiah chapter 53, no, ay dyan po natin mababasa yung kung ano po yung nangyari kay Jesus Christ, no? Yung suffering of Jesus Christ. Sa panahon pa lang po ni Isaiah, nagkaroon na po ng prophecy din tungkol sa kamatayan po ni Jesus Christ, mga kapatid. No? So, diyan po nilarawan kung paano po naghirap si Jesus Christ para sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. No? So, para siyang dinala sa slaughterhouse. No? Doon po ay pinalo ng maraming beses. Maraming sugat. No? At yung pinagpalo nga po, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po basta-basta napamalo. Dahil yun po ay may mga talin
kung saan pwede pong magkaroon nga ng sugat. So, grabe po ang paghihirap na dinanas ng atin pong Panginoon doon sa krus. So, John chapter 1 verse 29, sabi po ng kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya wala naman po talaga ibang makapag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, kundi ang kordero ng Diyos na si Kristo. No? So, siya lamang po ang ating Redeemer at tagapagligtas. Sa Revelation chapter 13 verse 8, at ang lahat ng nanganahan sa lupa ay magsisamba sa Kanya. Ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na ipinatay, buhat ng itatag ang sanlibutan. Kaya yung plan of salvation, mga kapatid, mga kaibigan, ay matagal na pong nakaplano yan. No? Bago pa man nagkasala, no? Bago pa man po na mamatay, no, si Kristo sa cross, no, ay nakaplano na po talaga yung plan of salvation. Makikita nga po natin doon pa lang sa panahon nila Adam and Eve. Kung sila po ay nagkasala, sila po ay naghandog ng offering para sa Panginoon bilang kapatawaran sa kanilang kasalanan. No? Kaya matagal na po yung plan of salvation. No? At yan po ang ating pag-asa. No? Pag-asa para sa ating mga tao. At tinupad nga po ng Panginoon ang kanyang pangako. Yung pangako ng pagliligtas or tagapagligtas. Yung sa Genesis chapter 3 verse 15 na binasa po natin kanina, mga kapatid, ang pangako tungkol sa tagapagligtas ay natupad. So sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 20, sabi nga po na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi na mabagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo, na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Kaya tayo po, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po tayo binili ni Kristo sa pamamagitan ng anumang mahalagang bato, pilak o ginto, no? Kundi sa pamamagitan po ng kanyang dugo. Ganyan po kahalaga ang dugo po ni Kristo. No? Kung sa akala ni Satanas na siya po ay tatagumpay sa kapag kamatay ni Kristo, ay hindi po, mga kapatid, kundi yun po ay tagumpay. No? Yung pagkamatay po ni Kristo ay isang tagumpay. No? At sa ikatlong araw, siya nga po ay muling nabuhay. Ang pagkamatay po ni Kristo ay para sa atin. Namatay si Kristo upang mabayaran yung atin pong pagkasala. At sa Revelation chapter 12 verse 11, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patuto, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya nga po, mga kapatid, mga kaibigan, ang pagkamatay po ni Kristo ay isang tagumpay. No? Dahil sa kanyang dugo ay you are justified. Tayo po ay naringganap ng Panginoon. Kumbaga sa kulungan, no? Na kung tayo po ay nakulong dahil sa ating kasalanan o nilabag na batas. At meron pong nagpiyansa sa atin. Tayo pa ba ay magkakasala ulit para tayo pa ay makulong ulit? So hindi na po, mga kapatid, mga kaibigan. So yan po ang aral sa bautismo sa atin. No?
Marami nga po kasing naniwala. So once saved, always saved. Ligtas ka na lagi. No? Na hindi na kailangang sumunod sa kautosan ng Panginoon. Pero ang sabi nga ng Panginoon, no, dahil nga po minahal niya tayo, rapat lamang na mahalin po natin din ang Panginoon. No? We love Him because He first loved us. And to show our love to God and to show our love to Christ. Sabi nga po sa John chapter 14 verse 15. If you love me, keep my commandments. No? So, dahil nga po sa sakripisyo na ginawa sa atin ng Panginoon, tayo po ay susunod na sa kautusan. So na hindi na tayo dapat magkasala. Kumbaga, yun nga po sa kulungan, para hindi tayo mabalik sa kulungan, ay hindi na tayo dapat magkasala. So, kumbaga, narito na po tayo sa process of sanctification, pagpapakaban. Sanctification by faith. No? So, yan po, mga kapatid, ang ating pong pag-aaral, no? Sa blood of Christ. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag po nating sayangin ang ginawa ng sakripisyo para sa atin ng Panginoon. No? Ang Panginoon ay kumukatok po sa ating mga puso at ating tagapin si Kristo bilang ating personal na tagapagligtas. Siya lamang po ang ating pag-asa, wala na pong iba. Sabi nga po sa Acts, walang ibang pangalan makapagliligtas sa ating kunin. Si Kristo lang. Okay, pagpalain po tayo ng Panginoon sa tanghaling ito, sa mga ikling pag-aaral atin pong tinalakay tungkol sa dugo po ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat sa mensahe ng ating Panginoon na ating napakinggan at maraming salamat din kay Brother Joe Mark na nagpaliwanag sa atin gaano kahalaga ang dugo ng ating Panginoon. Tayo ay hindi tinubos ng Diyos nung tayo nagkasala sa anumang bagay, ginto, pilak, hindi po, kundi sa kanyang pinakamamahal na dugo. Ayan, sa kanyang pinakamamahal na anak, nabubo ang dugo ng kanyang anak para sa ating katubusan. Kaya mga kapatid, pahalagahan po natin ang kaligtasan na inoffer sa atin, na ibinigay sa atin ng ating Panginoon at nang magkamit tayo ng kaligtasan sa kanyang pagdating. Kaya ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang sa magitan ng kanyang dugo na nabubo sa krus. Ngayon po, darako tayo sa ating mga prayer request. And so far here in our live streaming, I did not see any prayer requests. Wala pa pong nag-submit ng kanilang mga... Oh, I have to double check. Okay, so far ay wala po talagang may mga prayer requests. But let us move forward. I would like to ask Brother Jess to pray for this section. I-pray na lang natin yung kanyang ma-remember na kailangan natin ipag-pray. So it's now your time, Brother Jess. Tayo po ay manalangin at ating idulog sa Panginoon ang ating mga request. Dakilang Diyos, sa oras na ito, kami ay patuloy na lumalapit sa iyong banal na harapan. Kami ay pumupuri, lumuluwalhati at dumadakila sa iyong pangalan. Kami nagpapasalamat din sa iyong pag-ibig, sa iyong habag, at sa iyong biyaya na patuloy na ipinagkakaloob sa bawat isa. Ganon din sa mensahe o Bible study na aming napakinggan patungkol sa iyong mahalagang dugo na ito ay nangangahulugan na ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin. Pagpalain po, O Diyos, ang aming mga tagapanood at sila po ay aming idinudulog din sa inyo kung sila ay may mga suliranin, may mga problema sa kalusugan, sa kanilang pisikal at espiritual. Kayo po, O Diyos, ang nakakaalam. Ganun din ang aming mga kahilingan, sina Brother Dante Mangoba, Sister Iluminada de Leon, Sister Annie Doria, at ganoon din po si Brother Gabriel Gagatam,
Kayo, O Diyos, ang nakakaalam sa kanilang situation, sa kanilang health condition. Wala pong imposible sa inyo, O Diyos, sapagat kayo ang dakilang manggagamot. Sa inyo pong mga kamay, aming pinagtatagubilin sila at mangyari po ang naayon sa iyong kalooban, sila ay magkaroon ng kagalunas at kagalingan. At ganoon din ang programang ito na nagnanais na maipaabot sa mga tao ang katotohanan. Tulungan po na ito ay gamitin upang maraming mga tao ang madalas sa iyong paanan at makilala nila ang tunay na katotohanan. Pagpalain din po si Brother Jomar at ang kanyang pamilya. Tulungan din ang gawain sa buong sanlibutan, maging ito ay sa online and ganoon din sa face-to-face. Nawa, O Diyos, ay mapabalitaan na ang buong sanlibutan upang ikaw ay dumating na sa mga alapap ng langit sa iyong ikalawang pagdating. At nawa ay inyong patuloy na patnubayan at gabayan ng bawat isa. Ganoon din ang aming mga tagapanood, taga-subaybay. At nawa, O Diyos, ay matanggap mo po ang aming dalangin, ang mga kahilingan na hindi nasambit ng aming mga labi na kayo po ang nakakaalam. Nawa ito ay mabigyan ng katugunan sang-ayon po sa iyong kalooban. At nawa ay matanggap mo po ang aming dalangin sa tanghaling ito. Ito po ay aming hinihiling di sa aming karapatan, kundi sa matamis at banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming salamat, Brother Jess, sa panguna po ng ating prayer request, sa panalangin po. And I would like to also to remind everyone to please include in your prayers those petitions we have a while ago. Panalangin po natin sa ating mga personal prayers. And now, before we will finally end our program, may I request once again our admin to play a pre-recorded video para po sa ating closing song. When I'm standing on the brink of all that matters in my life, when I'm reaching for an anchor in the sea, when the sky is dark above me, and when no one seems to love me, someone waits beside me patiently. When I feel I've been forsaken, my friends have turned away. When I'm searching for a shelter from the storm, when my heart is more than heavy and there's nothing left to spare, someone waits to hear my humble prayer. Someone is there. Reaching out for mine. He knows the plan, he knows the grand design. Someone is there. His love is greater than my pain. He always makes the sun shine through the rain. Though the world is sighing, searching, I can see His blessed face, and He offers me the promise of His grace. There is strength beyond my needing, there is hope beyond my need. Someone waits to calm my anxious feet. Someone is there. Makes the sunshine through the rain.
Amen. Thank you, Tarlac Church, for that wonderful song. Someone is there. Nandiyan ang ating Panginoon na kung ano man ang ating pagdadaanan ay pwede natin siya mapagtiwalaan at maasahan. Well, maraming salamat sa inyong lahat na nanood sa programang ito. And I would like as well to encourage you to please help us spread this message by sharing this video to your timeline or by sharing this to your friends in Messenger para po marami pa ang mabibless. At once again, maraming salamat din sa ating speaker this morning, another Brother Jomar, sa panguna po ng pag-aaral natin. At nais ko pong batiin ang ating mga manonood. Okay, hindi ko po makita ang ating mga viewers dito sa ating live streaming today. Well, anyway, sa lahat po ng nanonood ng ating programang ito, Messengers of the North, maraming salamat po sa inyo. And we'll see you once again on the next program, and that will be on Thursday sa ating pong ikalawang slot o ikalawang episode of this weekly Bible study. And that ends our program. Maraming salamat sa ating lahat, and may God bless us all. This is my wish and prayer.